Always be observing maximum tolerance. Pag sinabi nating maximum tolerance, kahit na anong sigaw yung na ginagawa ng ating mga kababayan ng rally, dinuduro-duro tayo, okay lang. Pero the moment na sinaktan na nila yung ating kapulisan, then that's the time na of course we will effect arrest. Oh sir, kahapon sir may slight na nagkasalubong yata yung anti and pro, di ba sir? Nagkaroon ng kaunti sir. Moving forward, paano ho sir ang ginawa ninyo para maiwasang mangyari ulit? Nakiusap tayo na yung isang grupo ay lumipat sa kabilang parte ng kalsada nang sa ganon hindi sila nagigirian. And good thing, sumunod naman sila. Hindi naman nagkasigawan lang at saka nagkasagutan, pero wala naman pisikalan na nangyari. Sir, you mentioned also kanina yung sa maximum tolerance, pag kayo naman ang sinasaktan na, i-remind nyo yung mga tauhan natin na dapat sila ang mauna o wag sa from our end dapat mauna yung... Definitely, ganun po yung gagawin mo natin na hindi dapat nangunguna yung pulis na manakit sa mga nag-rally of course. The moment na sinaktan yung ating kapulisan, wala dapat counter reactions na pananakit. Ang gawin natin, pag sinaktan yung pulis at inatake, in-assault, that's the time we will arrest them na walang bodily harm na gagawin yung pulis. Kung hindi, pag-a-arrest. General, pakiulit lang ulit yung protocol. I understand, ang tasking sa arrest si Pasay, tapos meron din tayong from human rights here. Lang sir, briefly yung naka-designate po, may kanya-kanyang party po, yung mga naka-deploy po dito. Kung ikaw ay CDM, ay hindi dapat ikaw yung nag-aresto. May naka-designate po tayo na arresting officers. Nang sa ganon, yung CDM, hindi sila yung nag-aresto kasi ma-break po kasi yung formation pagka yung CDM personnel pa po ang naka-aresto. And at the same time, we have negotiating team. These are a group of lawyers na makikipag-negotiate po sa mga leaders ng mga nag-rally para ilatag po yung yung mga requirements na pwedeng sundin. Because we have to understand, wala pong permit po na na-issue. So, despite the fact na wala silang permit na nakuha sa City Government of Pasay, still, papayagan natin silang ipahayag ang kanilang mga damdamin. Pero, may mga ground rules na dapat sundin. And ang kapalit nun sir sana, kaayusan. Kaayusan at kapayapaan. No violence. And ang pakiusap natin sa mga nag-rally is of course, they should police their own ranks at pairalin nila ang disiplina sa kanilang hanay nang sa ganon ay hindi tayo nagkakaproblema. Sir, wala pang kasiguraduhan kung hanggang kailan si Senator Bato sa loob. So, ganun din ba sir ang deployment dito? While andyan po si Senator Bato at may mga nag-rally po rito, ay ang inyong kapulisan ay andito rin po, of course, to keep the peace. RD, marami din inaasahan natin magrarally ngayong araw, iba't ibang grupo, pro-anti. Magdadagdag ba tayo ng deployment? Sa palagay ko po ay sapat na po yung deployment po natin na andito ngayon. Pero andito po ako, I will assess the situation. If there is a need na mag-increase pa po tayo, gagawin po natin. Pero ilan RD yung ngayon? Yun, may higit 1,200 po yung naka-deploy po ngayon. Sa paligid lang to ng Senado? Paligid lang po, hindi po kami pumapasok sa loob. Dito lang po. Ito ay siguraduhing ligtas at payapa pa ang mga nag-rally and at the same time yung common public po. Thank you, Fire.